Habang nag-aantay nga ako guys sa sasakyan, meron ako ditong nakikita na nagbebenta ng karne. Ito guys is yung tinatawag nilang moton. Kambing yata yun yung tinatawag nilang moton or di kaya sheep. Sheep yata yun. Hindi ko lang sure ha. So andyan lang siya nakasabit. So fresh naman siya. So ganyan pala guys dito sa kanilang lugar. So sabi ng asawa ko dito sa lugar nila guys is mga mura lang yung mga gulay, prutas, mga karne, isda, mura lang daw dito. Pero, nakakaloka, mainit lang siya dito sa kanilang lugar. So, for that, searching lang nga kami guys ng hotel kasi malayo pa talaga yung probinsya ng asawa ko. So, parang sa city pa lang kami, hindi pa kami rating talaga sa province nila. So, for the hanap muna kami ng hotel kasi wala pa talaga kaming tulog at saka mga hapon na to. Traffic din pala dito guys. Nakakaloka yung mga tunog na mga kanilang sasakyan dito. Traffic dito tapos basta maingay talaga siya. Tapos ito lang nga todo observe lang ako dito sa labas. So may nakikita akong mga prutas fresh. Actually, yung mga ano ngayon, season ng leche. Lychee ba yun na tinatawag nila guys. So ngayon, madami akong nakikita. So sabi ko sa asawa ko is, bilhan niya ako. Pero nung time na ito guys is wala pa kasi kaming breakfast. So wala din kaming lunch. Pero hapon na to, hilong-hilo na talaga ako. Kasi sa first na hotel na pinuntahan namin guys, hindi siya maganda. Actually, luxury daw siya. Pero nung nakita ko, is hindi siya maganda. Tapos luma na siya. Mas ma-okay pa talaga yung sa Pinas na hotel guys na parang Sugo Hotel ba yun? Yan, mas okay pa yun. Pero dito, luxury nila guys. Madaming lamok sa kanilang lobby. Tapos, yung kanilang bedsheet is parang nanggigitata ng yellow-yellow. Nainis talaga ako. So, actually, pinagbigyan ko din naman sila guys ng pangalawang pagkakataon. Tapos, ang ingay-ingay pa. Instead na magre-rest kami, hindi kami na nakapagpahinga. So, dito na nga kami. Naghanap ulit kami dito sa pangalawang hotel. Pero, nagtaka ako. Sabi ko, ano ito? Sabi ko, ganun. Elevator ba to or escalator na tinatawag nila? Pero makaluma siya guys Pero tingnan mo naman guys, yung pinuntahan namin, parang pang-horror siya. Natatakot ako. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko, parang pang-horror naman to. Pero parang luma yung style ng kanilang elevator guys. Ganyan yun. Wala siyang lock. Actually, wala siyang lock. Kung hindi ka marunong talaga, maiipit ka or what. Tapos, basta hindi ko ma-explain kung ano mararamdaman ko dito. Ano lang ako, parang iba lang sa mata ko ngayon guys. Kasi wala tayong ganyan sa Pinas, diba? At first time ko din makakita dito sa province lang ng asawa ko. Kasi sa city kung saan kami nakatira, wala naman ako nakakita ng ganyang style ng elevator na yung pinto niya is ganyan lang, diba? So, hindi ko din naman siya naging bet guys, yung hotel na tinignan namin. Kasi sabi ko parang pang-horror yung itsura ng hotel nila. Nakakatakot sabi ko. So, for the, for the hanap na naman kami guys. So, actually, itong time na to is kumain na kami yata dito ng lunch. Pizza lang yung kinain namin kasi hindi ko na talaga kinaya guys. Kasi wala pa kaming maayos na hapunan kagabi, tapos almusal, tanghalian, tapos hapon na, tapos wala ka pang masyadong kain. Nag-aalbruto na talaga ako dito guys. Mainit na talaga ulo ko. Buti na lang may aircon sa sasakyan. Kaya medyo tumahan yung init ng ulo ko kasi kapag mainit pa, wala ka pang kain, diba? Nakakainit talaga ng ulo. Actually, super init talaga dito guys sa province ng asawa ko. Umaabot siya ng 49 degree. So, hindi mo talaga kakayanin. So, masakit nga guys yung ulo ko, yung bato ko, sa saglit ko lang paglabas. Tapos, pagbalik ko sa sasakyan, tapos may aircon. Diba? Parang mabibigla yung katawan mo. So, ngayon, hirap pala maghanap dito guys ng hotel kasi kahit sabihin mo man na gusto mo magandang hotel is hindi talaga magandang hotel ang
mahahanap mo. Kasi maganda lang siya into picture ha. Maganda lang siya into online. Pero kapag in personal mo siya guys makikita, kakaiba talaga. Nakakatakot na parang, hindi ko ma-explain. Pero ganon talaga yung culture nila guys, hindi sila masyadong malinis, no? Pero kung sa mga big city naman kung saan kami nakatira na guys is medyo malinis naman. Pero ito kasi yung mga province na to is pag sinabing malinis, malinis na sa kanila is parang madumi pa rin para sa atin, di ba? Alam mo naman tayong mga Pinoy is medyo strict tayo sa hygiene. So sa kanila kasi normal na yun sa kanila, at saka malinis na yun sa kanila. Malinis na yun sa kanila yung mukhang madumi pa talaga sa atin. So, 'di ba? Natutuwa talaga ako sa mga puno dito guys sa India kasi yung mga puno nila ang gaganda ng mga bulaklak. So, ngayon yata is nag-uusbungan yung mga bulaklak ng kung ano-ano na ito. So, finally guys, may nahanap kaming hotel. Maganda siya. So, dito kami stay na lang. Actually, bago ito siya guys. Bagong build. Tapos, madami pa talagang nag-discover nito kasi bagong build siya. Tapos, bagong open din. Kaya, bago yung lahat. Malinis siya, bago yung bedsheet. Basta malinis pa talaga yung location. Pero kapag magluma-luma na to guys, hindi na rin siya maganda. So, bumaba lang kami sa baba kasi may binilig lang kami. So, katabi ng hotel namin is merong grocery store. Ang grocery store nila guys, walang aircon masyado. Mainit siya, bongga. O, diba? Hapon na to guys ha, hapon na. Pero yung weather nila guys is super init pa din. Nagtataka ako kahit madaling araw guys, mainit pa din. So, pumunta nga kami guys sa parang market kasi meron kaming kukunin, meron kaming bibilhin. Kaso lang, late na kami guys nakarating. Tapos, pasara na yung mga, pasara na yata yung mga shop dito. Yung parang, itong place na to guys is parang baklaran style siya, mga divisoria, mga ganon. May ganyan din pala dito sila guys sa India, yung mga wholesale, mga mura lang, di ba? So, ang hirap kasi ang sasakyan, kapag may dala kang sasakyan talaga guys, no? Traffic, tapos hindi ka talaga makakalusot kung saan-saan, kaysa magmotor ka, lulusot ka lang kung saan-saan, konting space lang is malulusutan mo na. Pero kapag sasakyan talaga dala mo guys, mag-antay ka sa traffic na napakahaba, di ba? Diyan ka talaga matatagalan sa traffic kapag sasakyan yung dala mo. Pero kapag motor lang, ayun, kung saan-saan ka lang magkakasuot-suot. So, naghahanap pa kami dito ng parking. So, in short, nakababa na kami. So, bibili lang kami dito ng sari. Actually, guys, akala namin hindi kami makakabili. Kasi pasara na talaga siya actually. Parang halos last minute na kami. So, tinanggap na lang kami dito. Kasi pasara na rin ito, guys. Parang halos lahat na ng shop is nagsarahan na. Hindi na sila tumatanggap ng customer. So, dito sa baba is pumunta kami. Ayun, buti na lang tinanggap kami. Pero natagalan kami dito guys, mga siguro mga alas 8. Alas 8 na ng gabi guys, pero mga around 9 or magna 9 PM guys, mag-close na sila. So magna 9 PM na yun guys. Tapos na struggle pa kami sa traffic. So ngayon naman is tapos na kami doon, bumili lang kami ng sari. So ngayon is may imi-meet naman kaming friend ng asawa ko. Actually, nakakausap ko na yun yung friend niya na yun. So, ngayon, kasi andito naman na kami sa province niya, sa probinsya nila is, i-meet ko na yung mga friends niya, diba? Yung mga kaibigan niya. So, nag-decide kami na pupunta na lang kami sa bahay ng friends niya. So, ngayon is, papunta kami na doon. Tapos, late na naman guys, mga around 9:30 na yata ito. Wala pa din kaming dinner. Buti na lang is hindi siya masyadong traffic. So, tingnan natin kung makakain kami doon ng dinner. Medyo malayo din ha. Paggabi is hindi siya masyadong traffic guys. Ganito yung
yung yung mga tao kapag gabi guys, busy din. Yan yung mga sasakyan na yan guys is parang auto or parang siya, parang anong bang tawag doon? Tricycle sa atin. 'Di ba? Parang tricycle siya sa atin. Ganyan. Yan yung tinatawag nilang auto rickshaw ba yun? Or auto lang. Yung ganon. Ang daming tao dito guys. Ang gulo-gulo. Parang malapit lang siya sa mga market. Kapag alam mo guys, pag sa mga market is matao talaga siya. Pero actually, mga around 9 na to, dapat sara na to yung mga sarado na ng mga shop. Pero dito sa province ng asawa ko guys, gabi na is madami pa ding tao sa labas. Akala ko kapag maaga is wala na siya matao sa labas ba. Ayan. So, naglilinis na sila guys. Ayan, naglinis na sila ng mga plato. Ayan, sa mga kalye-kalye lang. Ayan, medyo tahimik na guys kasi gabi na siya. Pero kapag medyo maaga siya guys, maingay talaga. So, naghahanap na naman kami guys ng makakainan ng aming driver kasi wala ng restaurant. Sarado na talaga. So, yung mga pinuntahan namin, yung mga kinakainan lang sa tabi-tabi. Yung mga ganon. Yun lang naman kasi yung gusto ng driver. Hindi naman namin siya pinilit na kakain siya sa mga restaurant talaga. So, yun lang kasing gusto niya. Yung mga karinderya ba na style. Yun yung gusto niya guys. So, naghahanap lang kami kasi sobrang gabi na. Wala na kaming makainan. Actually, kami nga guys, wala din kaming kain eh. Parang nagsaglit lang kami talaga doon sa friends ng asawa ko. Yung parang nag-meet lang kami konti. Tapos nabigay lang kami ng sweets. Tapos maya-maya, umuwi na rin kasi kami. Kasi gabi na talaga guys. Super gabi na. At saka limit lang kasi yung time namin sa pagstay dito sa province ng asawa ko. Kaya mabilisan lang talaga lahat. At saka hindi talaga plan namin na pumunta ngayon sa province nila. Pero meron kami mga emergencies na kailangan na gawin dito. Kaya napabook kami ng isang araw lang at lumipad kaagad papunta dito. So, for the waiting lang kami, searching pa rin kami sa karinderya nila. Kasi sarado na talaga. Ayan. Pero, akalain nyo guys ha, kami gutom din ha, mga around 10 or 11 na rin ito. Ayan. So, ayun yung gusto ng driver. Ganyan lang siya, yung sa kalye-kalye. Ayaw niya talaga ng mga hotel or what. Ayan. Ito naman guys is hindi ko alam kung ilang days ko na dito. Gabi na talaga kami guys lumalabas kasi nga sobrang init. Kahit maaga ka pa, tanghali, hapon, gabi, mainit pa din yung weather guys. So, sumakay lang kami nga dito sa sa auto nila na sinasabi nila kasi yung driver namin is umuwi sa kanilang probinsya kasi botohan yata yun guys. Botohan dito sa province ng asawa ko. Election ba? Actually, yung election dito guys sa India is umaabot siya ng 1 month. So, hindi siya tulad sa Pinas guys na na 1 day lang talaga sa buong Pinas na yun is magbobotohan. Hindi ganun dito guys sa India. Ibang-ibang city or ibang-ibang states guys is ibang-ibang araw din yung kanilang botohan. So ngayon is nag-start yata sila guys ng elections is mga May. Mga June na ngayon guys, mga end of June. First week of June na dyan guys. So yung botohan nila is matatapos is June 4. So ganun guys, yung botohan dito nakakaloka, diba? Hindi siya sabay-sabay. So, kailangan mo talagang antayin yung route. So, nagkataon pa na nung umuwi kami guys, is botohan pala. So, ngayon, umuwi yung aming driver para magboto. So, bukas pa daw siya babalik. Ngayon is, nag-tricycle type or auto type na tinatawag nila. Mainit siya. Kahit yung hangin guys is mainit.
Pero parang sa akin is adventures na rin guys. Pero wag na lang ako guys magrereklamo or hindi lang talaga sasakit yung ulo ko pagbalik ko talaga sa hotel naman guys, kasi super init tapos papasok ka sa malamig. Palagi akong inatake sa parang kung mahina ka lang talaga is hit stroke ka ba talaga dito guys. May balita nga dito na hindi nila sinara yung summer camp sa school. Tapos parang mga 10 bata yata guys yung natumba sa field dahil sa sobrang init. O diba? So ngayon is pupunta na naman kami sa another mall kasi imi-meet namin yung isa ulit na friend ng asawa ko. Ano naman to guys ibang gabi naman to. Parang last night yata yun or nung nakaraang gabi pa yun yung travel namin na pumunta ako sa friends ng asawa ko din. Ngayon, imimit naman namin yung doktor na friend ng asawa ko. Kaso lang guys is busy yata siya. Tapos meron din kaming bibilhin sa kanilang mall. So ngayon, for the go lang tayo guys. Yung Totoriksa na sinakyan namin guys. Parang mahina yung battery. Hindi to siya guys gasolina yung gamit ng auto nila. Parang di baterya lang talaga siya, yung parang chargeable na battery. Ganon, kaya may hina siya tapos panay patay ng kanilang ng kanyang makina. So nagtataka kami tapos meron kasing kalsada na parang paakyat guys. Hindi kami makaakyat. Parang kulang na lang itulak namin siya. Itulak namin yung Totoriksa na to guys. Kasi hindi niya kaya kasi nalubat na yata to yung kanyang Pero sa mga flat naman guys na sa mga flat na kalsada is naman siya, tumatakbo naman. Pero pag medyo mataas lang guys, oy naku, hindi talaga kakayanin ng kanilang auto guys. Medyo malayo pala yung aming pupuntahan. Akala ko malapit lang siya. Kaya nag-commute lang kami kasi akala ko malapit lang siya. Pero natagalan kasi kami guys kasi dito sa sinakyan namin is parang parang bike na di padyak guys. Ganun lang yung takbo niya. Kanina ang bilis-bilis ng takbo nito. Tapos ngayon ang takbo niya guys is parang bike na di padyak ba sa saan ba yun? Sa Divisoria or sa Manila, parang ganun. Mas mabilis pa yata yung takbo ng kabayo. Pero okay lang yan. So ngayon, parang sinasabi ni kuya na hanggang dito lang daw kami. Sabi naman ng asawa ko, bakit hanggang dito lang? Sabi niya ganun. Doon pa kami, medyo malayo pa. Tapos traffic din guys. Naku, nakakaloka. Malas naman lagi yung pag lumabas ako, traffic. Diba? Ayan. So buti na lang nag-okay yung asawa ko na mag-video ako dito. So, tumigil kami dito guys. Sabi niya, hindi talaga daw kaya ng kanyang battery. So, lipat na lang daw kami ng sasakyan. Sabi ng asawa ko, paano kami lilipat? Sabi niya ganun. Bayaran daw ng driver. Tapos, babayaran namin yung driver. So, yung driver na lang yung kumuha ng malilipatan naming sasakyan. Medyo malapit na lang sana guys. Pero, hindi talaga kinaya ng battery ng kanyang Totoriksa na to or auto na tinatawag nila or tricycle para sa atin, o diba? So nag-aabang lang kami dito ng another na sasakyan namin guys. Kasi hindi na talaga kaya ni kuya. Kailangan na niya talaga mag-charge ng kanyang battery. So, andito na nga kami guys, in shorts, nakabili na kami ng kailangan naming bilhin. So, tinatry pa rin ng asawa kong i-convince yung friend niya na makipag-meet sa amin kasi saglit lang naman kami dito. So, super busy lang talaga ng kanyang friends guys, kaya hindi na kami nag-meet. So, kumain lang kami dito sa Lapinos, tapos umuwi na kami din guys kasi gabi na. So, in another day naman guys, another vlog. So, bumalik ulit kami dito sa parang baklaran style nila. Kasi kung naalala nyo last time na may binili kami guys na sari. Tapos, nahuli na kami yung parang sinarahan na ba kami ng mga
shop. Huling-huli na talaga kami. Binalikan namin yun guys. Ngayon kami bumalik kasi ready na siya yung sari na yun. Tapos ngayon, naghahanap din ako ng damit na masusuot ko ba dito, parang remembrance ko ba guys, kasi andito ka rin naman, kasi type ko din naman guys yung kanilang mga damit. Pero in fairness guys, yung itsura ko talaga, balot na balot talaga ako dito. Kasi sabi ng sister-in-law ko guys, kailangan ko daw balutin yung mukha ko, or else kapag lalabas ako guys na maaraw, tapos palagi ako sa labas guys, masa-sunburn daw yung mukha ko. So binalot ko talaga yan guys. Hindi talaga ako makahinga. Na parang hindi ko maintindihan, pero carry lang guys. Pero mahapdi talaga siya guys sa mukha, ano? Masakit siya sa mukha. Yung init nila, masa-sunburn ka talaga. So naghahanap lang ako dito guys ng mga dress na magugustuhan ko. Oh, nothing is here. I don't know. Come. Come. You need to go this way. Here only Rupam bought लहंगा. क्या लेना है? साड़ी की ना? नहीं ना, सारी लहंगा हो गया. Yeah, I'll let you buy, but I need to find that stop. साड़ी लहंगा देखना है क्या? नहीं क्या ले? नहीं साड़ी नहीं चाहिए. आराम से चल रहा है. अंदर आ जाइएगा. You can check it here. क्या लेना है? सूट लेना है क्या? हाँ सूट. आइए इधर से ही. तो ये कैसे दिखा देते हैं? कॉटन में. Move little there. इनके लिए हाँ इनके लिए. कॉटन दुपट्टा, कॉटन पैंट के साथ आएगा, ठीक है. पहले दिखा दीजिए, जो पसंद होगा ना वही खोलिएगा. Ito nga guys, may pinapakita sila sa akin na cotton na damit na to. Pero hindi ko siya type kasi parang pang-anti siya. So sabi ko, ayaw ko ng ganito. Maganda itong pink pero ayaw ko talaga ng ganito guys. Hindi ako nagsusuot niyan. Gusto ko yung parang dress siya na parang pwede mo siyang suot sa mga party, mga ganun. Kasi gusto ko yung makikinang. So sabi ko, gusto ko yung mga ganitong style. Sabi ko yung dress. Hindi ko lang alam guys kung ano tawag nila dito. So yan yung sinabi ko. So ngayon, binigyan nila ulit ako ng panibago. Pero hindi siya cotton guys ha, parang net siya. Parang spring. Hindi ko lang alam kung ano tawag niyan. So, ito yung pinakita nila sa akin. So, ayan. Maganda lahat to guys. Pero, dalawa lang
binili ko. Maganda ito. Ayan siya. Parang katulad nun sa manikin na suot ng manikin. Ayan siya guys, yung dress. Dress siya. Hindi ko alam. Basta, Free size. They will ganyan siya guys. Yung ibig kong sabihin na gusto kong bilhin. Hindi yung damit na pang na pang Indian, na pang araw-araw. Tapos, meron pa silang ibang kulay. So, sabi ng asawa ko, try ko daw. Sabi ko, pwede ko ba to suotin? Sabi niya, sa labas ko lang daw pwedeng suotin. Tingnan niyo yung itsura ko guys. Balot na balot talaga siya. Sabi niya, tingin ka dito sa salamin. Sabi niya, kung maganda sa'yo or gustuhan, kung magugustuhan mo. So, meron sila ditong hinugot na salamin. Ay, ganyan pala yung salamin nila guys. Nasa gilid. O, diba? So, ngayon, ganyan yung kanilang damit. Sa labas mo lang pala siya guys susukatin. No. Just put like this and see, check the height and all. Alteration they will do. This is good. Good. Take it. Take it. ये ब्लू वाला ये वाला ये ना हाँ I need to call Sonam, the expert person. I like the yellow also. You want yellow also? एक ही देना है भैया येलो भी दे दीजिए, बढ़िया रेट में दीजिएगा दोनों मिला के। ये भी देना भैया और इसका लेंथ वाला कब हो जाएगा? लेंथ वाला हो जाएगा भी आधे घंटे में आधा घंटा में? The length is okay. The length is okay. You don't want to change the length? No, How about no. the yellow one? Yeah, it's okay lang. If I put heels pa na, it will be okay. नहीं लेंथ कट नहीं करना, सब ठीक है। ठीक है ना हाँ. एक येलो ही दोगे ना हाँ येलो वाला। क्या देखना है हमें बोलिए? सूट लेना है। दो ही ब्लू है एक ये हेलो दूगो ड्रेस लल पर है। ये कौन सा सूट है ये आपका ऑरेंज है फ्रॉक सेट हो गया फ्रॉक सेट लल पर लीजिए। Ito nga guys, nagsa-start niya sila ng discussion guys ng bargaining. So, ano ba tayo guys? Mag-bargain na daw tayo guys. Kasi medyo mahal daw yung kanilang benta. So, ngayon, always namin tinatawagan yung isa kong sister-in-law dito sa bahay guys na naiwan sa amin na kung paanong bargain. So, siya yung tinutulak namin. Siya yung sinasabihan namin kung magkano ba talaga dapat. Kasi, matagal kasi siya dito guys nagstay at yung kanyang ano ba to, yung hostel o yung kanyang tinitirahan dati dito guys is dito malapit sa parang Baclaran style. So in short, nakauwi na kami guys, natapos na kami doon at super init at kami babalik na guys sa aming hotel. So magfe-face na naman kami ng traffic dito guys. So ayun lang guys for today's video. Bye!